Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Alas 7:59 sa aking orasan. Magandang gabi sa inyo. I hope nakapag-dinner na po kayo sapagkat mag-aalas na ng gabi. Salamat sapagkat tayo ho ay nagkita uli sa gabing ito. Salamat sa mga nakalipas na oras. Sa maghapon na sinamahan tayo ng Lord, maraming salamat. Marami ba kayo na-accomplish sa maghapon? Opo, si Brad Calixto, marami tayong na-accomplish sa maghapong ito. Salamat sa Panginoon for the strength na binigay niya sa atin. Tayo po'y magsisimula, tayo po'y mananalangin ng Our Father, Hail Mary, saka Glory be sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin nationwide. Salamat sa Lord sa bawat isa, sa ating mga listeners, saan man kayong bahagi ng Pilipinas. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Gusto ko lang batiin ang aking may bahay, si Annalyn, yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ganun din yung aking mother, si Mama Elsie, at yung aking mga kapatid dyan po sa bahagi ng Cainta. Gusto ko lang din i-shout out yung therapist ko kanina sa Corazon Locsin Regional Hospital, si Maki. Magandang gabi bro, at salamat sa pag-asigaw sa akin kanina. Mga nasa 1 oras din ho yung therapy ni Brad Calix kanina dahil meron po tayong ankylosing spondylitis May kinalaman po yan sa mga buto. So matagal na po yan, iniinda lang ho natin yan. Nagsimula ho yan, bata pa ho ako Siguro mga 25 anyos no ako magsimula po yung nagsigi-sige na ho yan. No? Open on ho yan yung aking karamdaman na yan. Parang bulkan, tahimik lang sa una, pero dumarating yung punto na hindi mo bigla lang ho Bigla sumasakit yung katawan, etc. Tas pag na-therapy, kakalma na naman. Okay, tas kalma-kalma, tas bibilang ng ilang taon, babanat na naman. No? So, etong last year pa ho yan, talaga yung iniinda ko yung sakit na yan. Salamat sa Panginoon dahil naasikaso ho tayo. At salamat sa opportunity na maganda ho yung resulta sa katawan ko ng therapy. At ito po ay once a week na ho ito. Every Tuesday sa hapon ay dire-diretso na ho ito. Sana ho gamitin ng Lord yung therapy na yon para ho makatulong sa aking katawan. Ini-stretch yung aking yung aking katawan. Yun po yung ginagawa basically. So mga 1 oras so yan. Medyo masakit lalo na yung paa na kasi dapat na i-stretch yung ating kulang ako sa ganun kasi puro aral, puro upo. Wala akong gagawin, lagi ako umuupo, nag-aaral. Parang mambabatas Gumagawa lagi ng batas. Tatayo lang pagkakain, maglalaba, magigib ng tubig, maliligo. Pag bumotor, pag kailangan inutusan tayo ni Commander, ilang ho yung nangyayari sa atin. Magandang gabi ho. Bobby Taruk, maraming salamat. Raydan Garcia, maraming salamat po for joining. Alright, diretso tayo kasi mamaya sa second part natin, mga alas 8:25, ay meron tayong kakausapin patungkol sa misa. Doon iikot yung usapan mamaya pero etong first part na to, share muna ako ng konti regarding dito sa Code of Canon Law, mga kapatid. Etong Code of Canon Law na to, pagka nabasa mo to, bago ko lang din kasi ito nababasa,
Nandyan lahat kung paano pinatatakbo yung simbahang Katoliko. Opo. Nandyan po yung guide. Tapos kasama dyan yung mga Kristiyano. Tayo, mga Katoliko. Nakalagay ho yung detalyado. Kaya ho, actually, ito po yung next project ko eh. Okay, medyo mahal kasi itong libro na to. Opo. Nasa 500 eh. Oo. Itong Code of Canon Law, makapal po kasi yan eh. Oo, makapal yan. Pero punong-puno po ng ano yan, na mamahalaga. Dokumento po yan. Guide ho natin yan, mga kapatid. Liban doon sa Catechism of the Catholic Church. Tapos yung pinakita ko sa inyong medyo makapal na Catechism for Filipino Catholics. Okay? Tapos yung sinabi ko na Directory for Catechesis. At kung meron ka na itong Code of Canon Law, ano to eh, medyo mahaba-haba po yan eh. Opo. Actually, ang meron lang nito, yung mga, of course, yung ating Santo Papa, yung mga cardinal natin, archbishop, bishops, lahat ng mga pare, meron na ho nito at yung mga layman na mga seryoso na nag-aaral. Pero I encourage you to have this copy, lalo na kung kayo ay katekista, basta kayo ay nag-share kayo, importante ho ito, may alam tayo rito. Na-share na po natin yung mga nakalipas, yung sa canon law. Yung last time po na napag-usapan natin ay yung sa canon number 211. Nasabi doon na all the Christian faithful have the duty and right to work. Sabi dyan, lahat ng Katoliko ito worldwide, hindi lang sa Pilipinas. Meron tayong gampanin at karapatan na magtrabaho para po saan? So that the divine message of salvation more and more reaches all people in every age and in every land. Of course, yung trabaho para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa immediate family natin, kung may sarili kang pamilya, kung ikaw ay wala pa namang pamilya, doon sa parents mo at mga kapatid na tinutulungan mo. Pero may purpose yun, hindi lang para sa kanila. Kundi ito'y bahagi ng evangelization natin. Yung mensahe ng kaligtasan ay maabot yung iba. If you are an OFW, magandang opportunity ho yun na doon kayo, let's say sa Hong Kong, you are working there purposely for your family, okay? Pero kasabay po noon, kayo po ay missionary na we are trying to share the divine message of salvation na maka-reach out tayo. The best missionaries, mga kapatid, ay yung mga OFWs para mas mabilis yung expansion ng Kingdom of God sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Napaka-strategic yung mga Filipino na OFWs. Ang kailangan lang gawin sa kanila ay i-train sila sa Pilipinas para paglabas nila ng bansa, alam nila yung gagawin nila. Especially kung paano mag-share ng mabuting balita. Yun kasi yung natin. So, ang idea nito, isinasabay sa pagtatrabaho, yung pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Now, dito po sa susunod ay ito ho yung gusto kong bigyang pansin sa canon number 212. Okay? Sabi dyan, conscious of their own responsibility, the Christian faithful are bound to follow with Christian obedience those things which the sacred pastors, inasmuch as they represent Christ, declare as teachers of the faith or establish as rulers of the church. Mga kapatid, sabi dyan, conscious. Alam mo, okay? Aware ka sa iyong utak bilang Katoliko na meron tayong pananagutan, meron tayong responsibility. Ano yung responsibility natin ayon sa Code of Canon Law? The Christian faithful, ibig sabihin niyan, yung mga Katoliko, yan ang tawag sa atin. The Christian faithful
are bound what? To follow with Christian obedience those things which the sacred pastors. Mga kapatid, ang idea nito, hindi pwedeng tayo ay kakalaban sa mga pare, sa mga bishops na itinalaga ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Pope. Mahalaga sa atin, mga kapatid, yung obedience. Ginagamit din ho naman sa mga pare ang mga pastor. Okay? Synonymous po yan. Hindi lang naman ho yan pang protestante. Ang pare ay tinawag ding pastor sa ating konteksto. Na sinabi po dyan, obedience those things which the sacred pastors, plural, inasmuch as they represent Christ. Ito yung ating mga bishop, ito yung ating mga archbishop, ito po yung mga priest po natin. Sila yung mga sacred pastors. Bakit sacred? Sino ba tumawag sa kanila? Hindi ho ba ang Diyos? Sino ba nag-appoint sa mga bishops? Di ho ba si Pope? Paano ba tayo nagka-Pope? Di ba? Lahat po yung divine, mga kapatid. Ang Diyos po ang kumilos. They represent Christ. Ano pa ang ginagawa nila? Sila po yung mga teachers of the faith. So kaya may pananagutan tayo, we are bound to follow itong Christian obedience. Ito yung ating responsibility na irespeto natin yung mga nagtuturo sa atin, mga kapatid, or establish as rulers of the church. Pag sinabi mong responsibility, dapat gawin. So kaya nga ho sa konteksto sa Pilipinas, ako yung aming parish priest, matanda pa ho ako eh. Nasa early 40s lang eh. Yung aming parish priest, lalo na yung kanyang alalay. Mga late 30s lang. Tapos, of course, yung bago po namin na pare, na ngayon ko lang dinamit, si Father Egay, wala ko idea sa kanyang edad. Probably, hindi kami nagkakalayo. Mga nasa 50, mahigit yung kanyang edad. Pero, ang point, hindi ko pwedeng tignan sa edad yung pare. Kasi kung edad lang pagbabatayan natin, ba sabihin mo, teka muna, well experienced ako sa pari namin eh, ba't ako makikinig sa kanya? Tama? Ang lamang lang ng pare, ang pare aral. 10 taon yan, mahigit nag-aral. Alam niya yung tinuturo niya. Okay? Diyan po tayo sasaludo. Bagamat bata pa sila, let's say, after nila ng senior high, nag-take sila ng exam, pumasaho sila, tapos dire-diretso na po yun. Of course, bata pa po silang mag-graduate bilang seminarian at sila po ay mauordinahan bilang diakono for 2 years probably, after which, pangalawang ordain bilang pari naman. Mga kapatid, wala sa edad eh. The mere fact that they represent Christ, we have to follow. Maski na may PhD ka pa na layman, maski na kayo po ay abogado, sa atin po kasi may hierarchy tayo. Mas mataas ang pare sa atin. At kinakailangan nating sumunod. Okay, whether you like it or not, hindi pinag-uusapan dyan yung itsura ng pare, yung kanyang paraan ng pananamit, pagsasalita, masyado personal na po yun. Ang atin ho, susunod tayo dahil sila po ang kinatawa ng ating Panginoon sa lupa. Importante po yun sa atin na maintindihan natin na meron tayong pananagutan. Isang paraan ng pagsuporta natin sa pare, di suportahan natin siya sa kanyang mga projects. Di ba? Ano ba yung kanyang gustong gawin? Ano bang maa-assist natin sa kanya personally? Kasi may pangangailangan din ho ang pare. Ano ba ang pwede natin gawin? Di ba? Ano ang ating maitutulong, maiaambag? Magandang practice so mga kapatid kung nakakaluwag-luwag po tayo sa buhay. Pwede naman tayong dumirektang tumulong sa pari natin eh.
Ako personally, parang yun ang aking yun ang aking saloobin. Mahirap ang trabaho ng pare kasi yung schedule ho nila grabe po eh. Since ang pananaguti nila ay sa bishop, sa parokya, at yung parokya na yan, may mga malilit pa na chapel yan na ino-oversee ng mga pari natin. At medyo mabigat po yun na responsibilidad. Ngayon, kung medyo pabigat pa tayo sa pari natin, sa parokya, medyo hindi siya maganda. So well, kung ano man ang pagkukulang ng pare, ang ating uh, immediate na reaction dyan ay magdasal tayo para sa kanya. Kasi ang pare, basically tao rin eh. Okay? Ang kinalamang lang nila, sila ay pinili ng Diyos para sa partikular na ministeryo. At tayo dapat alalayan natin yung ating kaparian in terms of prayer, encouraging them. Pangatlo, kung meron kayong opportunity to help them financially. Kasi may mga pari na papapasin mo, may mga pinag-aaral sila ng mga kamag-anak, mga kapatid nila, di ba? So yung kanilang kakapiranggot na allowance na tatanggap probably ay hindi sapat yon para makatulong sa kanyang mga mahal sa buhay. So siguro yun ang maganda nating pag-isipan din, mga kapatid. Kaysa pagplanuhan yung mga kaparian natin ang hindi maganda o i-chismis po natin sila, I think ano po yan, foul po yan. Kung may nalalaman man kayong bagay-bagay patungkol sa inyong mga kaparian, hindi ito dapat pinag-uusapan. Mga kapatid, meron pong nagdi-deal dyan sa ganyan. Kung meron siyang pagkakamali, ang magagawa lang naman ng parokya ay mag-report sa bishop Tama? Mag-report. Para sa akin, kung ako yung member ng isang core group, bago i-report, pag-usapan muna. Baka naman kasi pwedeng pag-usapan pa muna di ba? Hindi yung galit, yung pairali natin dahil may nakita tayong problema sa parish priest, bigla na lang tayo nagkukwento sa bishop, mali po yun. Ang sinasabi ng Mateo 16, pag may problema yung kapatid, puntahan mo na personal. Okay? Pag hindi umamin, di magdala ng witness. Pag hindi pa rin umamin, di saka sabihin. May proseso kaya lang gusto nating mapadali yung proseso kaya doon tayo nagkakaproblema. But basically mga kapatid, ang gusto nating i-drive na point ay sumunod tayo sa ating mga bishop, sa ating mga kaparian. Kasi mas alam nila yung dapat na maging sitwasyon ng flock. Tayo po yan. At maganda meron tayong mutual understanding, meron tayong mutual responsibility sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Yesus. Kaya maganda po yan mga kapatid na mapag-isipan po natin yan. So isa pa ho, hihirit pa ako ng isa. May karugtong po kasi ito. Sabi ron sa paragraph 1, sa paragraph 2, the Christian faithful are free to make known to the pastors of the church their needs, especially spiritual ones and their desires. Naalala ko po yung aking parish priest, ang sabi ko sa kanya, sa aking parish priest, PADS, kasi PADS ang tawag namin, no? PADS. Yung parang shortcut lang ng padre, no? PADS, sabi ko, sa chat, sabi ko, PADS, I'd like to consider prayerfully. Kasi maraming beses na ako sinasabihan dun sa ng mga lay minister Sabi na sa akin, Pastor, bakit hindi mo i-consider yung maging lay minister ka ng simbahan natin? Dalawa ho nagsabi sa akin noon Opo. Nung marinig nila ako, nung ipakilala ako dun sa parokya, sa kalagitnaan ng misa, matatapos na pinakilala ko,
sabi ng pare namin, welcome natin si pastor at ang kanyang buong pamilya. So na-recognize sila ako doon. Pagkatapos ng misan, sabi sa akin ng lay minister, sabi niya, Pastor, bakit hindi mo i-consider na magano ka, mag-lay minister ka? So dalawang tao na nagsasabi noon. At yung pangatlo, talagang sinabihan din po ako. Noong una kasi ayoko kasi nga gusto ko muna parang atin-atin lang muna ako. Okay. O siguro naisip nila na parang sayang yung opportunity. Sa karamihan ng mga lay ministers ko kasi may mga edad na eh. Opo, mga 50 pataas. So napapansin ko sa aming sariling parokya. At napaka-vital nung ginagawa ng mga lay ministers po. Sabi ko, kakayanin ko ba to? Okay. Kasi iba ko kasi ang lay minister sa pastor eh. Opo. So sabi ko sa pari namin, sabi ko, Pads, I am prayerfully considering to become, sabi ko, a lay minister. Okay. So siyempre, abang chinat ko sa kanya yon, kinakabahan din po ako eh. At talaga nagdadasal ako sa Panginoon kung gusto ba niya to. Ito po yung sinasabi rito mga kapatid. The Christian faithful are free to make known to the pastors of the church. Etong pastors of the church, ito po yung mga bishops, ito po yung mga kaparian natin. Tinawag silang pastors, plural. Pastors of the church. Sa amin po sa parokya, 3 ho yung pari namin eh. Opo. Kailangan nating i-share yung ating pangangailangan. Lalong-lalo na yung pang-espiritual. Okay? At yung ating desire. Yung desire natin na ma-involve tayo sa apostolate, sa parokya, mahalaga po yun. Yung desire natin for evangelization, maganda po yun, mga kapatid. So, yun po yung nabanggit ko sa aming pare. Siguro kasama na rin doon yung family life, family and life po. Halos parang ganun yung kadikit na ministeryo nito. Dahil isa rin sa mga nakikita ko ay alalayan yung mga medyo bata-batang may mga asawa at yung mga nagpaplanong mag-asawa. Kaya ho, kung loloobin ng Panginoon Diyos yun, ay palagay ko meron akong mag-i-contribute sa simbahan. Maski pa paano, dahil sa karanasan natin bilang dating pastor, at nagka-counseling din ho tayo sa mga couples, mga married couples, sa mga kabataan, etc. So yung mga karanasan na yon for so many years ay palagay ko maaring gamitin ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, magkwento kayo sa inyong pare yung desire ninyo na maglingkod, maging part kayo ng apostolate sa inyong parokya. Makakatulong po yun. Opo. Alright, alas 8:23 na. Tignan natin dito yung ating kaibigan kung nandito na. Oo. Maganda po ito, no? Tungkol sa misa, yung pag-uusapan natin. Yung mga highlights lang po, mga kapatid. Wag ko kayo magulat. Baka minsan maanyayahan ko po kayo rito. Pagka Sabado, mahalaga po to na magkaroon tayo ng medyo nagkakaroon tayo ng Antayin natin, ina-add na ni Meta. Hopefully walang problema sa Wi-Fi si Bobby. Antayin po natin. Maganda po itong topic na misa. Gaano ba to kahalaga sa atin? No? Alam naman natin basically yung misa, di ba? Yung mass. Alam naman natin yan. Try natin uli
connection failed daw eh. Oo. Try natin. Add natin ulit si Bobby rito. Hmm. Marami tayong karanasan po, lalo na kayo, matatagal na ho kayong Katoliko at marami kayo siguro may kukwento. Kaya nga ho, minabuti natin from time to time ay mag-invite po tayo ng mga katulad po ninyo na matatagal na para mapakinggan po kayo. May ma-share po kayo sa bawat isa na magsisilbing encouragement po. Opo. Right. Mamaya na ako magbabati sa inyo ha, yung mga kasama natin sa broadcast. Time check, alas 8:25 ng gabi ho. Magandang gabi ho sa inyo. Sana ho nakapag-dinner na ho kayo kasi medyo late na ho. Ako mamaya pa, medyo heavy yung merienda eh. Opo. Hopefully walang problema yung wifi ni Bobby. Oo. Yun ang ating laging connection failed. Try pa natin. Try pa natin. Try mo ulit, Bobby, to connect. Medyo may problema ng konti tayo sa linya po natin. Try mo, Bobby, na mag-connect. Nagpe-fail siya eh. May technical issues daw. Try mo, bro, na to join the live broadcast. Ayan. Bukan natin ulit. Okay. Ayun. Try natin. Hopefully, okay na po ito. Ayun. Hello, Brad. Hey, good evening po. Oo. Hindi kita makita rito sa screen ko ha. Pero naririnig kita. Parang nangyayari yung kay Apple pag umaga, naalala mo? Opo, diba sa prayer? Hindi ko siya makita sa screen, pero along the way, lumalabas din siya. Pero sige lang, subukan natin. Maganda, naririnig ka, okay? Hopefully, maging maayos. Okay na? Okay po. Malinaw po kayo dito. Okay, sige. Sige, start tayo. Mga kapatid, kasama natin si Bobby ha, pero gusto ko siya na lang mag-introduce sa kanyang sarili para hindi tayo magkamali ng introduction natin kasi napakahirap yun kapag sumablay tayo sa introduction. Bro, maaari bang introduce mo ng konti ang iyong sarili? Isama mo na rin kung saan kang parokya at anong pangalan ng parish priest mo. Just go ahead, bro. Okay po. Pwede po ba nating hilingin ang banal na espiritu sa oras na ito, Brad Calix? No problem. Okay po. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, papakilala na po ako. Yes. As Bobby Tarok. Ano po yan ha? Mga screen name ko lang sa Facebook. Ako po si Brother Luisito Basco, tunay na pangalan. Tubong bayan ng Pampanga. Ang aking pagpapakilala ay the way ng Cursilio Recollection. Ako po ay kasalukuyang naninirahan dito sa bayan ng Mapalacat, Pampanga. Ako po ay nakapag-aral sa munting pagsasanay dito sa aming parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish noong March 19,
to 24, 1994 bilang 82 at ako po ay mapalad na naanib sa Decoria ng San Pablo. De Colores po sa lahat ng mga kursilista at rekoleksyonista at sa ating lahat po. Okay po. Okay. Bro, pwede bang malaman kung ilang taon ka ng Katoliko? At Since birth, so bali mag-57 years na po. Wow. Diyan sa 57 years na yan ay isang simbahan lang ba yung parang naging bahagi ka o napunta ka rin sa iba't ibang simbahan para tumulong? Actually, marami pong naghigayat sa akin pero talagang nag-firm po ako sa Catholic kasi hindi sa yung magulang ko, sabi ko nga madasalin, may talaga sa pananampalatayang Katoliko na nagabayan ako sa mga panalangin, sa lahat ng mga tradisyon na kinamulatan nila. So, yun po, hanggang sa mapasok ako sa maikling pagsasanay sa Kursilyo, doon ko hinubog ang aking pwede pang matutunan sa pananampalatayang Katoliko. Hindi po ako tumitigil at hanggang ngayon hindi po ako pwedeng tumigil. Kailangan ko pa pong mag-aral, tuloy-tuloy na mag-aral at makinig, lalong-lalo na sa inyong broadcast, Brad Calix, para mas lumago pa ang aking kaalaman sa pananampalatayang Katoliko. Okay. Bro, sesentro tayo sa issue ng misa. So, alam naman ng karamihan ano ba itong misa na ito. Pero kung ikaw ang tatanungin bilang isang kursilyo na nagsanay, gaano ba kahalaga, Brad, itong pagdalo sa misa? May kinalaman ba to sa kaligtasan ng isang Katoliko? Pakipaliwanag ka, kapatid. Opo, kasi ito po ang Santa Misa o ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, dito talaga nakasentro ang ating Panginoon. Okay? So, hindi po natin pwedeng pasubalian to bilang isang Kristiyano o sinasabing Kristiyano o mananampalatayang Katoliko na naniniwala ka kay Kristo pero pinasusubalian mo ang banal na Eucharistia o ang pagdalo sa Santa Misa. Okay? So meron po kasing mga passages sa Bible gaya ng sa Matthew 26 verse 26 to 28, Mark 14 verse 20 to 24, Luke 22, 17 to 20, yung institution of the Holy Eucharist. Sino po bang gumawa nito? Sino pa ang nagtatag? Mismong ang Panginoon, di po ba? At ang banal na Eucharistia, ang Santa Misa, ay hindi lang isang imbitasyon, katungkulan natin to. Okay. No? Yung sabi nga, yung take, eat, and drink. Sa John chapter 6 verse 54 to 56, dun sa verse 54 sabi niya, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Okay? Kaya napakahalaga po yung kailangan na nakaugnay tayo sa Kanya na kung mababasa din natin sa passage ng Bible yung the vine and the branches, kailangan nakaugnay tayo. Paano tayo, kung ihiwalay natin ang sarili natin kay Kristo, wala tayong buhay. Kung tatanggalin natin ang Santa Misa, wala tayong banal na Eucharistia na pinaniniwalaan natin at sinasampalatayanan natin na ito ang buhay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So verse 55, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. So, hindi natin pasusubalian to dahil ito yung the living bread and the living wine. Sa verse 56, whoever eat my flesh and drink my blood remains in me, and I in him. So maliwanag po,
Kaya hindi bilang sa mananampalatayang Katoliko at sa mga nagsasabing Kristiyano, hindi natin pwedeng itatwa ang Santa Misa o ang banal na Eucharistia. Okay. Okay? So, ang banal na Eucharistia, dito nakasentro ang buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito rin ang utos, kumbaga sa 10 utos, nandun po yung mangilin tayo sa araw ng pangilin o mga piyestang pangilin. Okay? Utos po to, batas po to. Okay? So sa Santa Iglesia, isang katawagan na dapat tayo dumala sa misa upang matanggap natin ang banal na Eucharistia, ang katawan at dugo ni Kristo. Marami ang nagsasabi at pinasasubalian to dahil ang sinasabi ng iba gawa-gawa lang ang doktrinang yan ng Santa Iglesia. Malinaw naman po sa Bible na mababasa natin yan dun sa Institution of the Holy Eucharist, you know. Ngayon, katungkulan ba? Yes, katungkulan. Kasi ang misa, doon tayo, ito yung pinaka mataas na panalangin. Sabihin na natin na pinakadakila at mataas na panalangin. Panalangin ng pasasalamat. Panalangin ng maraming klaseng panalangin na pwede nating ipaloob sa banal na Eucharistia, yung ating kahilingan, yung pagpapatawad at yung mga kahilingan, yung panalangin ng pagsamba, panalangin ng pagpupuri, at panalangin ng pagpapasalamat. Sa ating mga Kristiyano o Katoliko, ugali natin yung sa Panginoon parang okay ang Panginoon, our good provider. Pero ang ugali natin kasi yung hingi tayo ng hingi ng hingi. Hanggat may maihingi, ihingi tayo. Pero ang tanong dito, nagawa mo bang magpasalamat? Okay, sa 7 araw na mga biyaya at pagpapala ng Panginoon sa atin, ang iyong kalakasan, ang iyong kaisipan, ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, ang iyong pag-aaral, lahat-lahat na binigay ng Diyos sa iyo sa 7 araw. Pero dun sa ika-7 araw, naisipan ba nating magbigay ng papuri at pasalamat sa Kanya? Para bagang, kumbaga tayo ay may karamdaman at wala ng kalunasan. Pero yung Ama natin, dinala na tayo kung saan-saan na manggagamot. Hindi tayo gumaling. Pero may isang manggagamot na napagaling tayo. Baka sabihin mo dun sa isa mong anak, pumunta ka dun sa likod, kunin mo yung 2 hinain doon o yung manok, ibigay mo sa doktor bilang pasalamat. Kunin mo yung bunga ng saging, ibigay mo sa kanya bilang pasalamat at gumaling ang iyong kapatid. Okay? So ganun din tayo dapat na lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Ngayon, paano tayo magpapasalamat? Gagayahin ba natin yung ginawa ng ama na may sakit ang kanyang anak na magpadala ng manok or ng saging sa Panginoon? Hindi. Merong simpleng bagay. Ito yung misa. Ito yung pag-aalay ng banal na Eucharistia, kung saan pasasalamatan natin ang Panginoon dahil nga ito ay ang the new and everlasting covenant din naman. Okay?
Itong banal na Eucharistia ay isang kasunduan between God and all those He has called to faith in Christ. Dahil si Jesus, Jesus is the cup of the new covenant. Jesus is the bread who came down from heaven. He is the Son of the living God. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. The sacrificial lamb, the living bread and water, the King of kings and Lord of lords, the food of our body and soul. The Holy Eucharist we celebrate, where we worship Him, adore Him and glorify Him, honor Him and giving thanks and praise, and we offer Him in the sacrament of the Holy Mass. Yun po, kaya mahalaga ang banal na misa, ang pagsasalo-salo sa banal na Eucharistia, ang buhay na katawan at dugo ng ating Panginoon na magiging kalakasan ng ating buhay espiritual. Marami po siguro ang iba hindi nagsisimba, marahil yung mga karamihan, yung mga nominal Catholic. Yung pa timpla-timplada lang yung kumbaga ine-exempt nila yung araw ng linggo. Dapat wag natin i-exempted yung ating sarili sa araw ng linggo sa pagdalo ng misa, kundi dapat mag-extend tayo. I-extend natin yung sarili natin. Mas ipauna natin ang Panginoon kesa sa mga bagay na pansarili nating kaligayahan. Meron din mga professionals na hindi sinasabi hindi sila nakakadalo ng misa, pero meron po, gaya sa mga hospitals, may mga paring nagse-celebrate ng Holy Mass sa hospital at dumadalo ng misa. May mga fireman din akong kakilala, although hindi sila nakakapag-attend ng misa tuwing linggo, through their cellphone, napapanood nila yung pagse-celebrate ng Santa Misa, pero ang ginagawa nila, pumupunta sila sa simbahan para tanggapin ng personal yung katawan at dugo ni Kristo. Okay. Kaya hindi po pwede dito yung sasabihin mong busy tayo lahat, busy. Oo, sa lahat ng busy, kailangan wag maitsepwera ang Panginoon. Hindi ka pwedeng linggo, meron tayong Sabado, yung sinasabing anticipated mass. Nagsimba ka ng Sabado, kahit linggo hindi ka na magsimba, okay lang. Pero kung magagawa mo pa rin magsimba sa araw ng linggo, magsimba ka. Kung po pwede nga, araw-arawin natin. Okay. Bro, tanong lang natin, no? Gaano kahalaga yung preparasyon ng isang Katoliko sa bago dumalo ng misa? At kung ito'y mahalaga na paghandaan, ano-ano yung dapat nating ihanda para maging makabuluhan yung ating pagdalo sa misa? Kailangan po handa tayo sa ating sarili at yung ating spiritual. Karamihan po kasi, hindi ko naman pinuhusgahan ng kapwa nating mananampalatayang Katoliko, basta na lang magsisimba. Tapos, ito, yung kumbaga hindi pa ganap yung pagharap. Merong, kumbaga paano ka harap sa Panginoon na meron tayong karumihan, may pahid ng kasalanan. Kaya napaka-importante po yung confession, paglilinis. Kasi yung paglilinis, kailangan mong linisin ng dumi dahil sa tatanggapin mong hostia na Eucharistia, sinasalpantayanan natin na ito ay si Kristo, ang ating Panginoon. Tapos, tatanggapin mo, kakainin natin, ipapasok natin sa ating katawan bilang pagkain ng ating katawan at kaluluwa. Pero yung ating katawan at kaluluwa ay may batik ng kasalanan, may dumi. So, isasama ba natin doon ang Panginoon? Okay. So, meron din naman po yung kapag hindi natin napapaghandaan yung confession bago tayo
mag-celebrate ng Mass. Doon pa lang sa act of contrition, meron na tayo doon yung um, pray for me for my brothers and sisters to forgive, ganon, okay? Pero wag tayong mag-depende doon. Personal pa rin tayong pumunta sa pare. Kasi yun ang kautusan Gaya ng sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro, ano man ang iyong kalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang hindi mo kakalagan dito sa lupa ay hindi rin makakalag sa langit. Ito po yung paglilinis, pangungumpisan. Marahil siguro hindi maunawaan ng iba nating mananampalataya kung gaano kahalaga ang kumpisal. Gaya po kasi ito yung kumpisal, paglilinis yan Kung tayo kakain, marumi yung plato natin, kailangan nating hugasan, kailangan nating linhisin. Hindi po pwede yung alam mong marumi na yung pinagkainan, gagamitan pa, di ba? Tama. Bro, sa iyong karanasan bilang matagal ng Katoliko, meron ka bang personal experience na nung bago-bago ka pang Katoliko, nandun ka rin sa kalalagayan na hindi mo rin napaghandaan yung iyong pagdalo sa misa? Opo, dumarating po yon. Actually, kapag namimiss ko yung pag-attend ng Holy Mass, talagang dumidirekta ako sa pare. Okay? Sinasabi ko, sabi ko, umpisa lang ako kasi kasi namiss ko yung misa last Sunday sa sobra. Ang tanong, kusa mo bang hindi nag-attend o meron kang dahilan? Although kasalanan yon, pero hindi masyadong mabigat kasi hindi mo naman sinasadya dahil sa dami mong pagkakaabala, pero pinilit mo pa ring makapagsimba. Yung nasa isip mo ang Panginoon. Yung pinipilit mo talagang makaugnayan ng Panginoon, pero nagkaroon ng balakid sa gawad. Pero alam niyo po, hindi excuse yung kailangan pag nangumpisa tayo, wag nang uulitin-ulit. Pero hindi natin may iwasan yon. As long na sana yung pag nagkakasala tayo, nandun yung hihingi tayo ng tawad. Kahit sa pamilya po, kung meron kayong anak na pasaway, matigas ang ulo, gumagawa ng kamalian, ng kasalanan, so kailangan ninyong disiplinahin, kailangan ninyong turuan kung paano maging mabuting anak. Ganun din po ang ating mga pare. May mga Katoliko din na hindi nagsisimba, gaya po ng sinabi ninyo, dahil siguro sa pare, ayaw nila yung pare, pangit, suplado, ganon, may nababalitaan kung ano-ano. Pero ito po ang pakatandaan natin, gaano man natin pinakasama ang ating mga pare. Nandyan sila sa pagdiriwang ng banal na misa. Bawat kaliit-liitang hibla ng ostya ay itinataas tayo sa Panginoon. Bawat kaliit-liitang patak ng alak na ibinubuhos sa kopa, bawat patak na yon ay isinasama tayo ng pare sa mga panalangin at tayo itinataas sa Panginoon. Wow. Hindi po perfecto ang ating mga pare. Walang perfecto. Pero sabi nga, we are not the perfect one, but we have to be the right one. Sino naman kaya ang magulang na hahayaan na lang ang anak na dahil sa kapabayaan lilimutin ng Panginoon? Nandun na po tayo, ang ating mga pare, ang ating mga kura paroko, ang ating mga pads, ang ating mga among, hindi kayang gampanin na iisplika ang Santa Misa.
ang magagawa lang nila ay yung sa simbahan, yung magbabasa, yung magse-celebrate ng mass, itataas tayo sa banal na misa, yung mga pagbasa, yung mga humilya, yun po. Pero kung lahat tayo ay papaliwanagan ng pare, wala na, hindi nakakayanin ng ating mahal na kura paroko. Kaya nandyan tayong mga layman. Ngayon, bilang layman, kulang tayo sa kaalaman. Kailangan tayong mag-aral. Kailangan tayong magsaliksik, mag-research, magnilay. Yun po. Para hindi tayo yung gaya ng sinasabi ninyo, tatamad-tamad. Ang bawat Kristiyano, ang bawat Katoliko ay may katungkulan na dapat gawin at sundin yung naayon sa kalooban ng Diyos. Bro, malapit na yung Lenten season natin, no? Actually, nasa preparation tayo. Anong pwedeng gawin nating mga Katoliko sa nalalapit na natin, na pinaka-Lenten season natin, Semana Santa? Sige, go ahead. Sige po. Yung pusa ko kasi. Sige lang po, just go ahead. Ano po yung posible nating gawin bilang Katoliko para mas maganda yung ating preparasyon dyan sa Lenten season natin? Unang-una po, siguro yon yung gaya yung mga nakapaloob sa diwa ng Kwaresma, yung fasting, praying, and almsgiving. Fasting, kung naging masyado tayong walang pakialam sa misa dahil sa mga happenings natin, kontrolin natin, isentro natin ang Panginoon. Pray para, alam nyo po, wala namang kasing mahirap sa pananalangin. Nahihirapan tayo dahil sa tayo'y tamad at walang panahon. Pero kung bibigyan natin ng panahon ng pananalangin, para tayong nakikipag-usap sa Panginoon. At sadya naman tayong nakikipag-usap sa Panginoon. You know? Yung walang tigil ang pagro-rosaryo, pagdilayin ang naging buhay ng ating Panginoon dito sa lupa, ang pinagdaanan ng ating Inang Birhen Maria, ang kanyang kahalagahan, kung paano tayo nagkaroon ng dakilang manunupos. May mga bagay pong nagaganap ngayon sa bawat parokya, yung retreat and recollection. Okay. Yung mga pagninilay, na magising tayo sa ating mga kamalian. Sana makadalo po ang lahat. Tapos may mga ganap na Station of the Cross. Yun po, napakahalaga din yun na pinagninilayan natin ang hirap, sakripisyo, kamatayan ng ating Panginoon, ng ating katubusan, you know. May mga activities pa po dyan, yung mga tuwing Huwebes, yung mga Eucharistic, yung i-expose yung banal na Eucharistia. Nandiyan po yung mga celebration ng washing of the feet. Kailangan maano natin ito, malaman bilang isang Katoliko na hindi tayo tatami-tameme, na walang alam sa ating pananampalataya, na nagiging parang sunod-sunuran lang na bilang Katoliko, kailangan po natin talaga ito na mamuhay na hindi po pwede yung Catholic by name pero wala sa gawa. Kailangan nakikita natin yung pagiging Katoliko natin. Wow. Kapatid, wala tayong masyadong oras na sa mga oras na ito. Hopefully, ma-i-invite kayo uli sa ibang topic naman. Napakaganda yung mga binabanggit ninyo. Hindi natin na isa-isa na detalyado, pero at least yung pinaka-highlights yun yung nabigay nyo sa amin sa gabing ito. Bro, as we close, no?
Ah, meron ka bang gustong pinaka-final na challenge sa mga Katoliko na tila baga binabaliwala yung pagdalo sa misa? How would you encourage them na maging mainit uli sa ganitong aspeto ng ating pananambahan na maging priority na talaga ang Panginoong Yesus? Any final challenge sa kanila? Oh. Okay. Tatanong ko lang po kung naniniwala tayo kay Kristo. Okay. Kung tinatanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, hindi lang doon sa mga salita na may alam tayo sa mga salita ng Panginoon sa Bible, kailangan may gawa. Kailangan may gawa. Kaya yung inuulit ko yung kailangan natin siyang tanggapin. You know? Huwag tayong magduda doon sa banal na Eucharistia dahil yun naman ay talagang katawan at dugo ni Kristo na magiging ang gabay natin. Okay, huwag nating sasabihin na wala yan. Ano yan, doktrina ng Katoliko yan. Pero kung babasahin sa Biblia, malinaw na malinaw po yan. So sa ating mga Katoliko, kung hindi po tayo makakapagsimba, please gawin po natin, lalo na ngayong napapanahon ng Kwaresma. Huwag hindi lang dito sa panahon ng Kwaresma, maging sa panahon ng Adbyento, sa araw-araw ng ating buhay. Kailangan handa tayo. Handa tayo na tanggapin si Kristo, yung manatili si Kristo, tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. Kailan natin tatanggapin? Tuwing baka kung nasa ataol na tayo, doon pa lang tayo papasok ng simbahan. Ganon. Hindi po ganon. Dapat every day in our life, maging Christ-centric tayo. Okay. Wow. Bro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Baka may gusto ka i-shout out no sa oras na ito. Just go ahead, bro. Okay, shout out po kasi maraming pare. Marami tayong mga pare na no? So, sina Father Gabriel Torres po. Hello po. God bless po. Kay Father Ed Musni, ang aking spiritual advisor. Si Father Greg Vega. At ang iba po pong kaparian at ang aming arsobispo dito sa Pampanga. So, binabati ko po kayo. Naway huwag kayong magsawa bilang mga saserdote ni Kristo. Pinapanalangin po ninyo kami, sinasama ninyo kami sa bawat misa. At asahan po ninyo na sa bawat pananalangin namin ay sinasama namin kayo. Ganon din po kayo, Brad Calix. Okay, wala na. Yun lang yung gusto mong batiin. Sige, bro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Subukan natin ulit sa mga ilang pagkakataon pa, ha? Baka maililista uli natin yung pangalan mo para magbigay naman ng ilang mga encouragement sa ibang mga topics naman natin. Mga kapatid, nakasama natin si Bro Luisito Basco. Siya po ay nakapagsanay ng kursilyo. Salamat sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Bro, maraming salamat. God bless. God bless. God bless. Brother Louie po, for short. Brother Louie, maraming salamat. Okay. Sige bro, salamat. Okay. Decolores po sa mga kursilista at recollectionista po pala at sa ating lahat. Okay. Naway maging patuloy na makulay ang buhay natin. God bless po sa lahat. So bukas po, linggo, pilitin po natin dumalo sa misa. Okay? Makipagniig tayo sa ating Panginoon. Happy Lord's Day po in advance. All right. Maraming salamat, bro. God bless. God bless. God bless. Okay. Okay po. Alright, nakasama natin si Bro Luisito Basco, Brother Louie. Mga kapatid, ganyan po yung mangyayari ha. Baka ho may chance ho kayo na ma-invite dito sa ating live broadcast. Ihanda lang ho ninyo ang inyong sarili. Gusto kasi natin ma-encourage yung bawat isa, ano po.
Hindi lang si Brad Calix yung nagsishare, kundi meron kayong opportunity to share po yung inyong mga karanasan sa katuruan ng ating Panginoon ng simbahan at kung paano natin may encourage po ang bawat isa. Alright, greetings time. Maria Marlene Conopio, magandang gabi po. Salamat for joining sa buong pamilya, Conopio family. Kay Junior Coronel, magandang gabi rin ho. Maraming salamat. Kay Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless po sa inyong work. Ate, si Apple nandito rin. Pag-pray po natin ha, yung nanay ni Apple ay naka-confine sa ospital. Opo, isama natin si mother ni Apple sa ating mga dasal. Salamat Apple for joining. Sino pa? Si Alan Egia J. Overa, magandang gabi po. Salamat. Marisa Buyaw, salamat po. Alan Jeline Castillo, salamat po for joining. Alan Janeta dyan sa Hungary, magandang gabi po. Umaga, tanghali. Salamat for joining. Joseph Panyabieza, maraming salamat. Si Bro Mike Sara, yung amin pong sekretarya dyan po sa San Juan Nepomuceno, Paris, sa Sumag. Bro Mike Sarad, salamat po for joining at sa buong tropa natin dyan sa ating simbahan. Magandang gabi. Kay Bro Acero Obilio, Dorado Gary Joy. Bro, sana tignan natin yung Saturday, 12. Okay. Tignan natin kung ma-share natin yung Prex bro sa Saturday. Maraming salamat po for joining. Meron din po siyang nagda-live din po siya sa Facebook. Parehas kami nung ginagawa, no? Yung Gospel of the Day. Magkaiba lang ho kaming oras. Maraming salamat bro sa iyong ministry, sa inyong parokya. Oo. Maraming salamat po kay Sanzan Laribo Agot. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ng first name mo. Laribo Agot. Magandang gabi po. Salamat for joining. Kay kapatid na Darling May Peñaflor si Bongga, maraming salamat po. Salamat sa inyong pagdadasal at pagantabi sa ating broadcast. Kay Bro Ronaldo Matugina, maraming salamat for joining. God bless sa buong pamilya. Sino pa yung nandito? Si Ma'am Charity Tomaro Rosarial, magandang gabi ma'am sa inyong mister at sa inyong anak. God bless po sa Rosarial family at sa Tomaro family. God bless po Ma'am Charity. Yan po isa sa mga matalik na kaibigan ng aking may bahay. Kasama niya po yan ni Mrs. sa school sa Sumag National High. Ma'am Charity, salamat po. Kay Dom Spiro. Thank you so much for joining. Inigo Daniel Supremo, magandang gabi ho. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Kuya Amado Reyes, Pastor, magandang gabi po. Salamat sa pag-join. Regards po kay ate at sa buong grupo po. Kay Attorney Chu, sa buong tropa po, magandang gabi. Sino pa yung kasama natin? Si Ate Sunet Senas, salamat po sa pag-join. Juliet Bukaw Apayor, kay Bro Raydan Garcia, maraming salamat po. Si Bobby Taruk kasama natin. Mga kapatid, bukas see you, baka medyo maaga lang po, mga 5:30 tayo pagka Sunday. Depende po mga kapatid, pagdasal po ninyo yung ating mga preparations. Lord's Day na naman bukas. I hope nakapag-prepare na po tayo. Kung anong oras po ng misa kayo dadalo.
Pero si Brad Calix baka gabi ho, pangalawang gabi na ho yan. Kasi yung sitwasyon ni Mrs. kailangan naming hindi kami makapagsabay-sabay sa misa eh. Kasi kailangan may magbantay sa bahay. So, pangalawang gabi ko na ito every 6 o'clock sa aming parokya. Yung mga anak namin, mga 4:30 naman sila. Ako naiiwan sa bahay, tas pagkabalik nila, ako naman yung magsisimba. Alas 6 yung pinaka-last na misa sa aming parokya sa San Juan Nepomuceno. So, maraming salamat po. Mga kapatid, tayo po'y manalangin na saglit. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami sa inyong patuloy na gabay sa amin. Salamat kay Bobby for sharing kanina. Salamat Mama Mary for guiding all of us. Salamat po sa inyong pananalangin for and with us. Salamat dahil kayo po ang ina ng simbahan at napakalaki po ng papel na ginagampanan nyo sa simbahan at hindi namin pwedeng baliwalain po yon. Kaya salamat sa inyong patuloy na pag-i-intercede for us. Salamat po sa aming natutunan sa gabing ito at ihanda ho ninyo kami bukas sa oras na kung saan po magdadalo sa misa. Patubay po sa lahat ng mga bishops at mga kaparian sa buong Pilipinas sa kanilang mga homily. At sana ho ay makapag-prepare talaga kami para maging mabunga yung aming pagdalo sa misa bukas. Maraming salamat po. Binibigay namin sa inyo ang mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat kapatid for joining. Pakishare po yung ating video. At sana nga ho ay nakapulot tayo ng aral sa gabing ito. Bobby Taruk, maraming salamat. Louie for sharing with us yung patungkol sa highlights ng misa. Mga kapatid, maraming salamat sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aking parish priest na si Reverend Father Duan Torrefranca, Father Nobles at Father Egay, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.